Sige mga tao, sa panahong madilim, baka may magandang balita akong maibahagi sa inyo. Alam kong narinig nyo na ang tungkol sa digmaan ng Denmark laban sa mga migrante. At ang kakaiba sa Denmark ay pinangungunahan ito ng namumunong partidong kaliwa, ang Socialist Democrats. Kaya siguro may kaunding sentido komun sa ideolohiyang kaliwa. Siguro, hindi ko alam. Hindi naman ako eksperto sa politika ng Denmark. Nabasa ko na ang ilang kontrapunto ng mga kritiko ng gobyernong Danish. Pero sinasabi ko lang sa inyo ang nire-report. Noong nakaraang taon, idineklara ng Denmark ang digmaan sa mga ilegal na migrante at inutos na isuko ng bawat papasok na ilegal na migrante ang kanilang ari-arian. Madalas, may dalang pera o alahas ang mga taong ito. Binatikos ng matindi ang gobyerno ng Denmark ng mga grupong karapatang pantao dahil sa pagnanakaw sa ilan sa pinakabulnerableng tao sa mundo. Sa madaling salita, layunin ng ideya na gawing hindi kaakit-akit ang Denmark para sa mga ilegal na migrante. Sa kabilang banda, ginagawa ni Pedro Sanchez na paboritong destinasyon ng Spain ng mga ilegal na migrante, kaya tiyak na may epekto ito. Basahin ko sa'yo. Marunong ka bang mag-Pranses? Kaunti lang. At nasa Malse ang mga taong ito. Taga saan ka? Marcel? Oo, tama. Mukha kang Pranses. At anong ginagawa mo dito? Taga Marcel ka ba? Hindi ako taga Marcel. Mula sa Morocco. Sige, taga Morocco siya. Oo, pero nakatira ka ba sa Morocco? O sa Marcel? Oo, Albox. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Sa Espanya pala yon. Kaya doon siya pumunta. Ilegal siyang pumasok noong 2015. Nakabalik ka na ba sa Espanya ngayon? Oo. Sige. Sige, gano'n na lang. Sige, salamat ha. Subertiin ka sana. Kaya, sa madaling salita, yung mga tao na nanirahan na sa ibang bahagi ng Europa, tulad sa Pransya, bumabalik sila sa Espanya dahil alam nila yon. Sa Espanya, si Pedro Sanchez ay namimigay ng pagkamamamayang Espanyol na parang kendi lang. Kaya yan ang kaibahan ng paggawa sa bansa mo na maging pinakahindi ka nais-nais na destinasyon kumpara sa paggawa rito na maging pinakakaakit-akit o pinakakumikitang destinasyon. Bakit ko nga ba pinag-uusapan ng Denmark? Anong bago doon? Tingnan mo, magpapatupad sila ng bagong batas. Interesante ito. AI translation ito. Pero ang mga subtitle ay kasing tumpak na maaari dahil inilagay ito ng isang taga-Denmark. Masigasig na itinutulak ng Denmark ang kanilang mga patakaran sa deportasyon. Ang mga migranteng nahatulan ng 1 taon o higit pa sa kulungan ay kailangang pauwiin sa kanilang bansa. Otomatikong mangyayari ito, walang individual na pagsusuri na karaniwang hinihingi. Ayon sa mga eksperto, nilalabag nito ang European Convention on Human Rights. Ang buwisit na ECHR. Syempre. Baka may paraan para malusutan. Hanggat di ito nababago, ayaw na talagang maghintay ng Denmark. Hindi pangkaraniwan ang mga salitang yan para sa isang sosyal-demokrata. Pinahigpit ni Mette Frederiksen, punong ministro ng Denmark, ang patakaran sa migrasyon. Malinaw niyang sinabing walang lugar sa Denmark para sa mga dayuhang kriminal. Nanggahalay kayo ng mga batang babae at kababayhan at sangkot sa mga krimeng gang at droga. Sa ngayon, hindi pa namin siya nadedeport. Dahil sa interpretasyon ng European Convention on Human Rights, mas pinapaboran ang gumawa ng krimen kaysa sa biktima. Ang mga dayuhan na nasentensyahan ng kulong ng hindi bababa sa 1 taon ay dapat otomatikong i-deport. Nagsisimula na ngayon ang mga pagbabago. Hindi sapat ang 1 taon. Anumang kriminal na record, di ka karapat-dapat. Ayan na, lumayas ka na. Mga pare, wala namang masama doon. 4 na taon akong naka-student visa bago maging permanenteng residente ng Australia. Takot na takot talaga ako sa mga multa sa bilis ng pagmamaneho, kahit may ilan na akong nakuha. Hindi ko kasi alam, kaya sobrang natakot ako. Akala ko, paano kung magkaroon ako ng criminal record at ipa-deport ako pabalik ng Pakistan? Bayo kong balikan kahit kailan. At hindi lang ako, pati lahat ng iba ko pang kaibigan na mga international student din. Yun talagang inaasahan namin. Kapag lumabag ka sa batas ng ibang bansa, pauwiin ka nila. Kailan nagbago yon? Kailan naging pwede ka nang gumawa ng kahit anong krimen, pati gahasain ang mga babae namin? Pwede kang pasukin ng bahay ng iba at asahan mo pa ring magiging permanenteng residente ka sa Australia. Kailan naging ganon? Parang wala na sa katwiran. Wala namang masama. Napansin ko rin dati. Sabi ko sa'yo, ang nanay ko halos hindi marunong mag-Ingles.
Pero nakakatanggap siya ng mga mensahe mula Medicare at ibang ahensya ng gobyerno sa Urdu. Sabi niya, tingnan mo, hindi ko naman yan hiningi. Napawalan siya ng gana mag-Ingles dahil doon. Marunong naman siya magbasa at umintindi, pero nahihiya magsalita. Mahigit 70 na siya. Isipin mo kung bata ka pa lang. Bakit mo hinihikayat ang mga tao na huwag matutong magsalita ng lokal na wika? At ganito rin sa lahat ng departamento na tignan mo. Ginagawa nila ang lahat para sa mga bagong dating. Hindi mo kailangang gawin lahat ng paraan. Sabi nga ni Tony Burke, kalihim ng Home Affairs, hindi mo kailangang umasimila. Tinatanggap ka namin kung sino ka. Hindi ko tinanggap ang asimilasyon. Ayoko mawala ang pagkakakilanlan ng tao. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na pag-uusap. At iyon talaga yon. Gusto nating tanggapin ang mga tao kung sino sila. Tinatanggap pa rin namin kahit terorista ka o galit ka sa Australia. Dahil yan ang kahulugan ng makabagong Australia. Makasira ulo. Kaya naman, itong social demokratang ito, itong kaliwang politiko, ay may ibang iniisip. Ipinatapon para sa sentensyang pagkakakulo ng hindi bababa sa 1 taon. Simula ngayon ang pagbabago at magiging epektibo sa Mayo. Sige, maaaring mangyari ito sa Mayo. Kaya ipapapita ko sa inyo kung bakit sinusubukan ng Denmark na mangguna. Kaya ngayon, ang Denmark ay nagpapatuloy na sa deportasyon gamit ang bagong batas. Nagdiwang ang social demokratikong si Matt Fredriksson. Sinabing sangkot sila sa krimen ng gang at droga. Sa kasamaang palad, hindi pa natin sila na-deport. Ngayon, narinig mo na. Sa kasamaang palad, hindi pa natin nagagawang i-deport sila dahil sa ECHR na siya ring ginagamit na dahilan sa UK, kahit na hindi na bahagi ng European Union ang UK. Ang UK ay literal na pwedeng kumalas sa ECHR sa loob ng isang araw gamit lang ang isang pirma. Ipinapakita lang niyan kung gaano sila kawalang interes na pagsilbihan ang pinakamabuting interes ng mga mamamayang Briton. Narito ilang estadistika. Tingnan ang antas ng pagkakahatol sa panggagahasa ayon sa bansang pinagmulan kumpara sa antas ng mga may pinagmulang Danish. Nasabi ko na ito dati. Kahit ano pa ang rate ng panggagahasa, sexual na pag-atake, pagpatay, o pagnanakaw sa bansang pinagmulan ng mga katutubo, yun pa rin ang batayan. Kung 5 Danes ang gumagawa ng panggagahasa kada 100,000, iyon ang magiging batayan. Kung mag-aangkat ka ng kultura na mas mataas ang kaso ng panggagahasa, delikado yon at hindi dapat papasukin. Mas maganda kung mas mababa ron, ibig sabihin pwede nating papasukin ang mga taong may mas konting kaso ng panggagahasa o krimen kaysa sa national average. Tingnan mo ito. Ang mga Somali o mga taga-Sub-Saharan Africa ay 20 beses na mas malamang na manggahasa ng babaeng Danish kaysa sa mga lalaking Danish na tubong Denmark. Ang mga Syrian ay 16.4 na beses Palestina. 16 na beses. Kapag hindi na bumabagsak ang mga bomba, pinapapasok mo sila. Ganito ang ginagawa nila. Lebanon, 11.4 na beses. Afghanistan, 10.7 na beses. Iraq, Iran, Morocco, Bulgaria, Turkey. Oh, andiyan din ang Pakistan. 5 beses na mas malamang. Romania, 2.6 na beses, kaya Romania lang ang natatanging bansang Europeo, maliban kung isasama ang Bulgaria at Turkey. Walang bansa mula sa kanluran ang kasama dyan. Wow! Tingnan mo, nangyari ito ilang taon nang nakalipas. Tinuruan ng mga mahistrado sa Victoria na magbigay ng magaan na sentensya para hindi mapatalsik ang mga migranteng kriminal. Iniimbestigahan ng pamahalaan ng Victoria ang ulat na pinayuhan ang mga mahistrado na magbigay ng magaan na sentensya sa migranteng kriminal para iwas deportasyon. Nabasa ko rin ang komento na nagsasabing magbibigay na ang mga hukom sa Denmark ng 11 buwang sentensya sa mga kriminal para hindi sila mapatalsik. Narito na, isang Danes ang nagsabing walang naniniwala sa babaeng ito. Leader ng pinakamalaking partido ng mga pedopilya sa Denmark. Sinuportahan niya ang mga pagbabagong Islamiko sa Denmark, pati ang pag-aasawa ng bata. Niloko niya ang mga nagbabayad ng buwis sa Denmark ng 150 bilyong Danish krona, nakatumbas ng 23, hindi ko alam kung ano yun, 23 bilyong US dollars sa nakaraang 4 na taon. Illegal na pinatay ang 17 milyon, hindi ko alam kung ano yun. Tingnan mo, hindi ko alam. Hindi ko alam ang mga detalyeng ito. At muli, makikita natin ito kapag nangyari na. May narinig akong balita na mas maganda ang kalagayan ng Denmark kaysa ibang bansa sa Europa tungkol sa ilegal na migrante. Pero ano kaya ang maaaring matutunan ng UK mula rito?
Diyos ko, tingnan nyo. India ito, mga kaibigan. Naiintindihan mo ba kung bakit ganun na lang ang paghamak ko sa ilang kultura? Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan mo ba kung bakit ko sinasabi sa publiko na kahit doon ako ipinanganak sa bahaging yun ng mundo, wala akong katapatan dahil sa mga pinapahalagahan? Hindi ko alam. Diyos ko, isang batang inasa yon ang tinamaan ng ligaw na bala. Habang pauwi kasama ang 2 anak nung Biyernes ng gabi. Gang na nagpapayaman ng kultura ang may gawa. Napakasama ng kalagayan sa Pransya. Sobrang sama ng kalagayan sa Pransya. May nakita ako. Ibahagi ko ito sa inyo, kung mahahanap ko yon. Tingnan mo ito. Londres ito. Hello. Salamat. Magsisi, ibigay mo ang iyong mga karapatan kay Jesus. Diyos ko. Isang Briton lang sa tren na ito, ng underground o overground. Haleluya, purihin ang pangalan ni Jesus. Sino mang gagawa ng masama dito? May mga Briton din pala sa huli. Ito ay kapalit, mga kaibigan. Demograpikong pagpapalit. Ginawa ko ang video na ito nung nakaraang linggo at naging maayos ang resulta. Kung hindi mo pa napanood, ilalagay ko ang link sa dulo ng video kung saan ang pulisya ng Denmark ay walang awang binubugbog ang sarili nitong mga mamamayan dahil nagpo-protesta sila laban sa pagtapon ng 110 iligal na migrante sa isang maliit na bayan sa Netherlands. Akala nila na mapapatahimik nila ang publiko gamit ang dahas. Pero sa totoo lang, hindi pala ganoon ang nangyari. Nagpuprotesta ang mga kababaihang Danish laban sa pagdadala ng 110 iligal na migrante sa kanilang lugar dahil alam na natin ang posibleng mangyari. Marami sa mga babaeng ito ay maaring abusuhin ng mga lalaking mula sa ikatlong mundo na may asal na parang primitive at barbaric. Talagang mangyayari ito. Kahit saan ka tumingin, nangyari at patuloy pa rin itong mangyayari. At walang magbabago. Ang tanging matinong at makataong solusyon ay tipunin silang lahat. Pasensya na, pero illegal kayong pumasok dito. Kung babalik kayo, yun na, madali lang yon. Magrerenta ako ng barko. Malaking barko? Malaking barko ito. Ako ang bahala sa detensyon. Mag-ikot sa bawat bahay. Isa sa mga palusot na ginagamit ng mga gobyernong ito sa pagbibigay ng tirahan sa iligal na migrante ay malaman kung nasaan sila. Ngayon alam niyo na kung nasaan sila dahil hindi sila binibigyan ng tirahan ng Pransya. Kaya nagkalat sila sa kalsada. Ilan sa mga bansa gaya ng Netherlands at UK ay nagbibigay ng tirahan kaya alam nila ang kinaroroonan ng mga ito. Ang kailangan natin ay matibay na political will. Puntahan ang mga bahay o tirahan na ito, saan man sila naroroon, kunin sila, tipunin sila, detinihin sila, magrenta ng malaking cruise ship, ilagay sila sa mga barkong yon at dalhin sila pabalik sa kanilang mga bansa. Yung 5 o 6 na bansa kung saan karamihan sa mga taong ito ay nagmumula. At pagkatapos, itapon sila ron. Iwan lang sila sa pantalan at sasabihing, pasensya na, hindi namin problema. Gawin mo kung anong gusto mo at huwag hayaang may makapasok. Gumamit ng rubber bullets, ewan ko. May ilang ideya ako pero di ko alam kung pwede bahagi dito. Naniniwala ako ng husto. Kapag gusto ng gobyerno na may gawin, walang makakapigil sa kanila. May kapangyarihan sila, may mga tao sila, may mga baril sila. May kakayahan silang gawin ang kahit anong gusto nila. Pero kung kulang sila sa political will dahil sa baluktot nilang ideolohiya, doon tayo nagkakaproblema. Pero mukhang handa ang Denmark na gumawa ng aksyon tungkol dito. Baka pwedeng manguna ang Denmark at ipakita sa iba pang mga demokrasya sa kanluran kung paano harapin ang problemang ito. Siguro, hindi ko alam. Maniniwala lang ako pag nangyari na. Pero manatili tayong positibo. Kasi alam kong posible ito kung gusto talaga nila.